Hello guys, magandang tanghali. So nung nakaraan kung maalala nyo, diniscuss ko or i-share ko sa inyo yung mga basic na gamit ng isang technician, ref and aircon technician, na dapat laging meron ka sa tuwing magsi-service ka or magto-troubleshooting ka sa tuwing magdi-DIY ka, no? So ngayon, ang topic na to is ano ba yung mga bagay na dapat meron ka bukod sa mga tools mo bago ka sumugod sa bahay ng customer. Para hindi ka nahihingi ng pangmateryales, intimano, dala-dala mo na. Okay, so sa pag-transact mo sa kanila or sa pakikipag-usap mo sa kanila, once na nagkasundo kayo sa kung ano mang gagawin mo, hindi ka na paalis-alis kasi dala mo na lahat ng bagay. Alright, so ang unang-unang bagay is siyempre, yung rod or ito ay tinatawag na silver rod. So ginagamit natin to panghinang. Ito yung pinaka parang yung LED sa paghihinang sa mga electronics. Parang ito siya. So silver rod ang gamit para makapaghinang tayo, makapagdugtong tayo ng tanso to tanso or tanso sa bakal. So silver rod. And then next, huwag ka magpapawala ng filter dryer, ano? So dapat lagi ka may dala. Ako ang ginagamit ko ito yung may yung may nut siya. Naka-flare siya. Ayoko gumamit ng mga ng mga hinihinang kasi yung hinihinang hindi tayo makapag-vacuum. Kasi pag ako nag-vacuum, bina-vacuum ko yung system and then at the end nag-vacuum yung system and then pag nagkarga na ako, may kasamang self-vacuum. So gusto ko bago ko isara is capillary at strainer. So papasingawin ko yung preon at dito. At dito lalabas yung preon and then bago sa capillary para bago ko isara para siguradong napatalsik natin ng freon yung mga natirang dumi sa system kung hindi man sumama dun sa ating vacuum pump, ano. And then ano pa bang kailangan natin? So syempre refrigerant, depende sa klase, kagaya nito R600 para sa mga inverter refrigerator, malaki, maliit, ito na yung common sa bahay. Dati 134A, pero syempre may 134A pa rin, ayan, kagaya nito. So, kung sa aircon, R32, naubusan tayo. Ganito din yung barrel niya, nakasulat lang R32 or R410 sa aircon, no? And then, syempre, yung pinagagamitan natin, map gas. So, sabi ko nga, naubusan tayo, pero okay lang kasi butane nga yung ginagamit ko kung hindi naman sa puno-puno, no? So, dapat lagi kang may reserbang butane or kaya map gas. And then, magdala ka din ng relay overload para sa mga old school na rep, yung mga non-inverter kasi minsan ito lang yung nasisira. So hindi ka na aalis, hindi mo na bibilin pa sa malayo, kundi papalitan mo na lang, pababayaran mo na lang sa customer para hindi hassle, ano. So ang relay ito, square, na kulay black, and then overload yung kulay puti na yan. So ano pa ba dapat hindi nawawala? So capillary tube. Capillary tube, kung madumi yung capillary, kailangan mo magpalit kasi nagkakarga ka, bara ng bara, hindi matanggal yung dumi, palitan mo ng capillary tube. Tapos, flow. Itong flow, ginagamit to sa, hindi po to tiki-tiki ha. Ito yung ginagamit sa paglilinis ng capillary. Bago ka tuluyang magkarga ng refrigerant, magpapahigop ka ng konti nito sa capillary bago ka magkarga. No? Kasi ito yung lulusaw ng dumi dun sa capillary tube. Siya magtatanggal ng moisture, ng tubig-tubig. So, kaya mahalagang meron nito. And then, lagi ka magre-reserva ng nut, 1 port, at saka 3858. Lagi kang magdadala para kung kinakailangan mo, no? 516, so magdala ka lagi. So, magdala ka ng onion, and then, samahan mo na nung nut nila. Depende sa size. Ayan, kagaya niya, magkaiba sila size. Ito ang common na ginagamit ko sa rep 1 port, ano. Kung kailangan mo magdugtong. Kasi mas maganda yung may ganyan minsan para hindi ka hinang ng hinang. Medyo expensive ng konti pero makakasave ka ng abala sa paghihinang. And then, syempre, magdala ka ng copper tube. So, kahit mga 2 feet, kung system reprocess sa bahay, 1 port, or kahit ganito kalaki, kasi gagamitin mo yan sa dulo ng mga tubo kasi magpe-flare ka, lalagyan mo ng nut para dun mo ngayon iko-connecta yung yung strainer at saka yung capillary tube, no? So, yun lang. Ano pa ba?
Siyempre, huwag ka din magpapawala ng ano ng huwag ka magpapawala ng flux. So, yung flux, siyempre, yun yung gagamitin mo para sa paghihinang. Kung halimbawa naghihinang ka ng tubo, tubo ay tanso and then yung isa ay bakal, pahiran mo ng flux. So, syempre, lilihain mo parehas yung bakal at saka tubo yung dulo nila. And then, yung isa is ipi-flare mo ng long nose, sabi ko nga kanina. And then, pagpasok mo ng ganon, pahiran mo siya ng flux. Okay? Silver flux. Para mahinang yung tanso at saka yung bakal para makonect mo sila. So, yun lang yung mga basic things. Wala na, yun lang. So, every time na sumusugod ako sa bahay ng mga tinotroubleshootan ko, dini-DIY ko, nire-repairan ko, hindi na ako umaalis. Especially ko system reprocess. And even electrical, hindi na rin ako umaalis kasi lagi ako may reserbang mga gamit. So, ang hindi ko lang kayang gawin on the spot ay yung magpalit ng board kasi yun, by order talaga. Pero kung ang mga papalitan ko thermistor lang, bimetal, meron ako noon yung mga sensor. Lagi ako meron noon. May mga previous upload na ako tungkol doon. So, yun lang guys. Makakagawa ka na kung kompleto